You just called me a traitor, sir. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay katang-isip lamang po. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan. To whom are you referring that? You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir. There is a regulation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, katang-isip, blah, 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Hindi mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, you are now, kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama. Mr. Chair? No, you have to answer, Mr. Chair. Alam Yes, mo yung procedure kung paano maitatala, kung paano natin papangalanan ang isang karagatan na tayo ang may-ari. You know the procedures, right? With respect to the 19th Congress who passed You the have Republic to Act answer my question, 1064, Mr. Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Kindly repeat your question. You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how Yes, to sir. register. Okay. So, ano na po ba? Nakarehistro na po ba? Nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international... Oo nga, meron na po Hydrographic tayong Organization. legislation. And Yes, as a sir. matter of fact, nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order, pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress gumawa para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro, tama po. Again, sir, answer your question. Please. Steps by Hold step. on, Nandali. Yes, sir. Please answer the question Yes, directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung ISO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Eh, Mr. Chair, wala tayong dispute dyan. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir. There is a regulation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, katang-isip, blah, 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Hindi mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato dun eh. Mr. Chair, No. nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not
You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and they claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na I am not a traitor. Pero nangyari na yun. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social Okay, media Mr. posts Chair, by vloggers, now social is- media influencers to tell them that Mr. they're Chair. wrong. Siya muna. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for, supporting somebody for public office. Mr. Chair, clarifying something that is wrong. Because, sir, if I'm going to keep on defending to any, because one, No. yeah, You are not supposed to defend me. Yes, sir. Because Because as I it is said- true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media. I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lamang eh. Yeah, but he admitted that he did not do anything. Yun na nga, that's why I'm asking why is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me gago and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang, not knowing what I'm saying. Actually, if you will read that context, How would I even the defend act of you? doing it is the one that is gato. Di ba? Yung ganun, not necessarily the person eh. Eh sabi ko nga sa'yo, kung kinorek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair, yun ang nakakasama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo sinabi, at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the problem, Mr. Chair. And I think we're hearing this in order to correct the misconception and misinformation because it continues to spread. If you get the point, Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again, sir, kung bakit ko po hindi binawi, ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Mr. Chair, kung titingnan mo yung konteksto ng pagkakasalitan, hindi ikaw ang ginagago. Ikaw ang ginagago. Ang sinasabi ko rito, let us defend our own nang hindi tayo nagiging gago o kaya nagiging emotional. It's actually, hindi sa tao eh, kung hindi yung act na, halimbawa wala tayong ginawa, o kaya sinabi natin, kasi nagmumula ako, Mr. Chair, sa pagkakasabi na, hindi man lang tinignan mabuti, saan ba nang galing itong narrative? Ngayon, i-explain ko nga sa'yo, Commodore, ito yung nangyari, doon sa pinagsimulan na dapat nating i-educate ang ating mga kababayan, yun ang pinagmulan nun. So it is not disservice. I do not deserve to be called a traitor just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw, ma-informahan natin ng tao na sa ngayon, hindi pa talaga naitatala officially yung West Philippine Sea para malaman ng tao. At yun ang kailangan natin gawin. Pagsikapan natin, pagsakitan natin, ipatala natin, Mr. Chair. Because pag napatala na natin yun at ginugal nila, o talaga palang merong West Philippine Sea. Hindi lamang dahil sa nandun, gumawa na tayo ng batas. Because, Mr. Chair, that is preparatory para maipatala na nga natin eh. Kaya lang natatagalan talaga. Ganun siguro yung proseso. So yung pong mga ibang vloggers, Commodore, hindi nila ma-recognize. Kaya example ko kanina, gino-google, wine-waste ni Congressman Barbers, yung kalye na nirestore na ginagawa lang ni Congressman Paduano, hindi po niya makita. So nagkakaroon ng confusion. The tendency to be misinformed proceeds from the fact na hindi pa talaga na ipatala, sir. That's the only point. Mr. Chair, ngayon, kung babalik po sa Google, Mr. YouTube, ito kumakalat, lumalakad, but you're not doing anything to control this.